Dumaan pa kasi ako kina Yan eh. Nag-dinner ako sa kanila kasama ang dalawa niyang kapatid na lalaki. Na-miss na raw kasi ako ng mga kapatid niya, lalo na ang bunsong si Eman. Pagkukwento niya sa mga ito, sabay lagok ng alak at napansin ang pagkabigla ni July. Sa narinig ni July sa name na Yan at Eman ay bigla siyang natigilan at napaisip dahil pamilyar sa kanya mga pangalan na yon. Pero agad naman niyang inalis sa isip na baka ang mga ito ay mga kakilala lang din na may ganoong pangalan. Marami namang may ganoong pangalan sa mundo kaya imposible pangungumbinsi sa sarili ni Julio. Ayos ka lang ba, July? Natigilan ka yata dyan? Sita ni Juan sabay tapik sa balikat nito. Wala naman. May naalala lang ako sa mga names na sinabi mo pero imposible naman na ang mga tinutukoy mo ay kilala ko din. Sagot naman ito. Habang nag-aalmusal naman ng umagang yon, si Vinya ay napadako ang tingin niya sa front page ng dyaryo na kanyang binabasa. Ang nakalagay doon ay ang picture ni Juan kasama ang girlfriend nito. Nakasa doon na sa Sabado ay may malaking okasyon na magaganap para kina Juan at sa girlfriend nito. Kanya itong pinakatitigan at sa tindi ng inis niya ay kanya itong nilamukos at may pagbabantang nagsalita. You will be mine, Juan. Only mine. Kailangan kayong maghiwalay ng babaeng yun. Ang galit na pagbabanta nito habang nakatikom ang mga kamay. Well, kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John DTV. Matapos ngang aminin ni Juan ang lahat-lahat kay Yan ay buong puso naman siyang tinanggap nito. Ano kaya ang sunod na mga mangyayari sa kabanatang ito? May special na plano nga kaya si Juan para kay Yan? Ang lahat ng yan ay ang dapat yung abangan sa episode natin ngayong araw na ito. Kaya halika na, tumuto ka na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Pating ang araw ng Sabado, halos lahat sa mansyon ni Juan ay abala sa paghahanda sa gaganapin mamayang gabi. Ang kanyang lola ang punong abala sa lahat. The old lady wants the best for tonight. She makes sure that everything is organized and complete. Excited na rin itong makilala ang nobya ng kanyang pinakamamahal na apo. Nakausap na naman nila ito pero sa telepono lamang at nakita na rin pero sa picture lamang. Dasal nilang mag-asawa ay sana ito na nga ang babaeng magmamahal sa kanilang apo ng wagas at totoo. Tanging hiling lang nila ay maging maligaya ang kanilang apo. Wala sa kanilang kaso kung malayo ang agwat ng buhay nito sa buhay nila. Ang importante sa kanila ay kapwa nagmamahalan ang mga ito. Sa bahay naman nila Yan ay kinakabahan na ito sa gaganapin mamayang gabi sa mansyon ni Juan. Yun kasi ang kauna-unahan niyang pagpunta doon at makikilala ng personal ang lolo at lola ng kasintahan. Idagdag pa na malaking okasyon yun na dadaluhan ng mga kamag-anak at mga kilalang tao sa iba't ibang larangan. Parang ang gusto na niyang umatras dahil natatakot talaga siya. Ngayon pa lang kasi siya makakapunta sa ganoon. Saka natatakot din siya na baka may magawa siya doon na ikapahiya pa ni Juan. Lalakasan lang niya ang kanyang loob para kay Juan dahil mahal na mahal niya ito. Kung kabado naman si Yan sa gaganaping party mamayang gabi ay ito namang si Juan ay excited na. Gusto na nga niyang hilahin ng oras para maggabi na. May papakilala na niya si Yan sa lahat. Ang babaeng kanyang gusto na makasama sa buhay niya. Kung maaari nga lang ay gusto niyang isigaw sa mga taong dadalo sa party ang kanyang pagmamahal at pagiging maswerte niya sa nobya na mahal niya talaga. Bes, excited ka na ba mamayang gabi? Biglang tanong ni Cleo sa nagbabasang si Yan. Hindi no, kinakabahan nga ako eh. Alam mo namang hindi pa ako nakakapunta sa mga party ng mayayaman. Ngayon pa lang tapos para sa aming pa yun ni Juan. Ang sagot ni Yan nang maibaba ang binabasang magazine. Kung sa bagay nga, Bes, kami naman nasa tabi lang kaya hindi kami kabado tulad mo. Kaya mo naman yan, Bes, ikaw pa ba? Pagpapalakas ng loob nito sabay kindat dito at muling nagsalita. Ako magme-makeup sa'yo mamaya ha, siguradong ikaw ang pinakamaganda mamayang gabi. Sana nga, Bes, tanging nasambit niya sa kaibigang si Cleo dahil talagang kabado na siya para mamayang gabi. Nang sumapit ang gabi ay unti-unti nang nagsisidatingan ng mga bisita sa mansyon.
Hihintay na lang ang takdang oras talaga ng okasyon. Ngayon pa lang susunduin ni Yuan si Yanyan. Excited na talaga siya. Hindi niya binisita si Yanyan kanina. Kaya ngayong gabi pa lang niya makikita ang nobya pagsundo niya sa mga ito. Excited na talaga siya. Finally, may papakilala na rin niya sa wakas ang kanyang pinakamamahal na si Yanyan sa lahat ng kanyang kaibigan at pamilya. Tapos na, bes. Ang ganda-ganda mo. Ang hindi napigilang sigaw ni Cleo nang matapos niyang make-upan si Yanyan. Ang dalawang kapatid nito ay seryoso lang na nakatingin sa kanilang dalawa, lalo sa kanilang ate. Ingay mo naman, bes. Over ka. Nangingiting-ngiting wika ni Yanyan sa kaibigan. Ang ganda mo, ate Yanyan. Nasambit na wika ni Ricky na titig sa kanya. Hindi lang maganda, kundi napakaganda ang pagtatamang tugon ni Eman. Mga kapatid ko talaga kayo at kaibigan, pinagbobobolan niyo ako. Pagtataray niyang wika sa tatlo habang sinisipat-sipat ang kanyang sarili sa salamin. Simple lang naman ang kanyang suot. Long dress na kulay pink lang ang kanyang suot na nabili niya lang sa palengke. Tinernuhan niya ito ng kwintas, earrings at 2-inch high heels. Gusto siyang bilan ni Yuan kaso tinanggihan niya ito at sinabing kapag nagpilit ay hindi na siya pupunta sa party. Kaya hinayaan na lang siya ni Yuan sa gusto niya. Pero hindi naman siya nagkamali dahil kahit simple at mura lang ang kanyang suot, ay lumabas naman ang kanyang angking ganda at hindi mahalatang mura lamang ang kanyang suot. Of course not. Ate, maganda ka naman po talaga. Lalo pang gumaganda dahil naayusan ka, ang paliwanag ni Ricky sa sinabi ng kanyang ate. Tama si Ricky, wala ka talagang kasing ganda, Yanyan. Hirit bigla ni Yuan na ikinalingon ng lahat. Andyan ka na pala, Kuya Yuan. Ang gwapo-gwapo po ngayon. Gwapong-gwapong wika ni Eman at sinalubong si Yuan. Ikaw rin naman at Kuya Ricky mo, gwapo rin at Ate Cleo nyo maganda rin. Pero mas maganda pa rin si Yanyan, sabay kindat sa nobya. Hay nako, magchichisi-chisi na naman kayong dalawa dyan. Tukso ni Cleo at ni Yaya ang dalawang kapatid ni Yanyan na lumabas ng silid para makapag-usap ang dalawa. Nang sila na lang dalawa ang nasa silid ay nag-usap sila tungkol sa party. Are you ready for tonight, love? Ang tanong ni Yuan sa nobya dahil ramdam nito nakabado si Yanyan. Still nervous, love, pero alam ko namang hindi mo ko papabayaan mamaya eh. Kaya okay na ako. Nakangiting sagot ni Yanyan sabay buntong hininga. That's my girl. Ang ganda mo talaga, Yanyan. Mas gumaganda ka pa pala kapag naaayusan. Malambing na wika ni Yuan sa nobya at unti-unting bumababa papalapit sa labi ng dalaga. Nasa ganoong eksena nang biglang pumasok sa kwarto si Cleo. Gusto man niyang lumabas muli ay huli na. Sorry, hinging paumanhin nito na naka-peace sign pa. Cleo naman, kunting-kunti na lang eh, bitin tuloy. Kakamot-kamot na ulong wika ni Yuan kay Cleo. Bes naman, malapit na eh, asar ding wika ni Yanyan. Sorry na nga eh, mabagal lang talaga si Yuan. Pang-iinis pang lalo ni Cleo sabay tawa. Alis na nga tayo, love, bago ko masakal ng napakabait kong best friend. Birong wika ni Yanyan. Mabuti pa nga, sang-ayon ni Yuan sa biro ni Yanyan. Tawa na lang ang sinagot doon ni Cleo. Samantalang pagdating nila sa mansyon ni Yuan ay punong-puno na ng mga sasakyan ng kalsada, kaya halata mong marami nang ang bisita. May inimbitahan din si Yuan na nakatira din sa lugar nila Yanyan na naging kaibigan din niya doon at yung naging kaibigan din niyang mga kargador sa palengke. Halos lahat ng mga bisita ay mga mayayaman at kilala sa mundo. Pagpasok nila sa mansyon, ang lahat ng mga tao doon ay nakatingin sa kanilang lahat, lalong-lalo kay Yanyan na inaalalayan ni Yuan habang naglalakad. Kitang-kita ni Yanyan ang mga tingin ng mga tao doon. May mga nakangiti habang pinagmamasdan sila ni Yuan na naglalakad at ang iba naman ay mga nakairap at nakataas ang mga kilay. Alam niya na naiinggit ang mga yon sa kanya dahil kasama niya si Yuan na kahit na sinong babae ay pantasya ito. Sabi na lang niya sa kanyang sarili na sorry na lang ang mga ito dahil ang kanilang pantasyang lalaki ay siya ang pinapantasya at minamahal. Nang makapasok silang ganap ay sinalubong sila ng lolo at lola ni Yuan. Good evening, Iha. You're so beautiful with your dress. Nakangiting salubong ng Lola Helen ni Yuan sa kanya at bineso-beso siya saka hinalikan si Yuan. Thank you po and good evening too.
Doña Helen. Magalang niyang wika dito at bineso-beso rin ito. Nope, don't call me Doña Helen, Iha. Just Lola Helen, okay? Nakangiting saad nito at nginitian din niya. Yes, Iha. Just call us Lola and Lola. And Yuan is right. You're gorgeous and beautiful. Ang sambit naman ng lola ni Yuan na si Don Enrico at hinalikan siya sa kamay. Kahit na matanda ng mga ito ay kita pa rin sa mga itsura ng mga ito ang kagandahan at kagwapuhan. Halata mo rin sa mga ito na mahal nila ang isa't isa. Thank you po, Lolo and Lola. Pagpapasalamat niya sa mga ito. Pagpasensya niyo na po si Yan kasi kinakabahan po yan eh. Wika ni Yuan sa kanyang lolo at lola. Don't be, Iha. Di ka namin kakainin. Pagbibiro ni Don Enrico sa kanya. Yeah, he's right. Segunda naman ni Doña Helen. Anyway, Lola and Lola, I would like you to meet Ricky, Eman, and Cleo, Yan's brother and best friend. Pagpapakilala ni Yuan sa tatlo. Really, Apo? We're glad to meet you. Masayang tugon ng dalawang matanda. Glad to meet you too po. Sagot din naman ng tatlo. Maiwan po namin muna kayo dyan, Lolo Lola. Hatid lang po namin sila sa table nila. Sige, Apo. Bago magsimula ang party ay nagsalita na si Yuan sa maliit na stage. Hello po sa inyo. Magandang gabi po. Marami nga po palang salamat sa pagpunta nyo ngayong gabi. Alam ko po mga busy kayong tao pero gayon pa man ay pinaunlakan nyo pa rin ang imbitasyon ko. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang araw po na ito ay napakahalaga para sa akin. Ito po kasi ang matagal ko nang hinihintay na araw para ipakilala sa inyong lahat at sa buong mundo ang isa sa pinakaimportanteng tao at pinakamamahal ko sa buhay bukod sa lolo at lola ko. Mula nang makita ko siya, binihag na niya ang puso ko. Lalo pa nang makilala ko siya ng lubos. Masasabi kong nakita ko ng babaeng pag-aalayan ko ng buong buhay ko. At gusto kong maging ina ng 2 dosenang magiging anak namin. Gusto ko pong makilala niyong lahat ang mahal na mahal ko. Sabay lapit sa nobya at inalalayang makaakyat sa stage saka muling nagsalita. Siya po si Yan, ang sinasabi ko po kaninang bumihag na ng puso ko sa simula pa lamang. Yan, gusto kong malaman mo at malaman ng lahat na mahal kita. Ikaw lang ang mamahalin ko buong buhay ko. Mahal na mahal rin kita, Yuan. Mas mahal kita higit pa sa iniisip mo. Tanging nasabi na lang ni Yan sa kanya. Kahit maikli lang yon ay tagos naman sa kanyang puso yon. Hindi pa kasi siya nakakabawi sa ginawa ni Yuan. Kaya yun lang ang kanyang nasabi. Nagulat kasi siya sa ginawa nito. Mas lalo pa siyang nagulat sa sumunod na ginawa ni Yuan. Lumuhod ito sa harap niya habang may hawak-hawak na pulang lalagyan. Will you marry me, Yan? Seryosong tanong niya habang nakaluhod. Maging ang mga bisita ay nagulat din sa ginawang iyon ni Yuan. Matagal-tagal bago nakasagot si Yan dahil hindi niya inaasahan yun. Buong akala niya kasi ipapakilala lamang siya nito sa mga taong naroroon. Ginulat mo ko, Yuan. I don't know what to say but a big yes. Nakangiting sagot niya na parang walang taong nanonood at nakikinig sa kanila. Sa narinig na yun ay hindi napigilan ni Yuan ang hindi mapalundag sa tuwa. Talaga? Yes! 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 Ang wika nitong naglululundag sa saya. Yes, Yuan, I will marry you. Isang halik sa labi ang sinagot doon ni Yuan. Nang maglapat ang kanilang mga labi ay may naramdaman silang pareho na parang may gumagalaw-galaw sa kanilang tiyan. Unang halikan pa lang nila yon at unang halik niyan. Walang kasing sarap sa pakiramdam. Kay tamis ng halik ni Yuan, ang labi nito ay kay lambot na ayaw na niyang tantanan. Bawat halik nito ay kanyang tinutugon. Ginagaya na lamang niya ang ginagawa nitong paghalik sa kanya. Tumagal din ang kanilang halikan. At nang bumalik ang kanilang katinuan ay saka lamang sila naghiwalay at natatawang hinarap ang mga bisita nila na masayang nakatitig din sa kanila. Sorry guys, nawala kami sa sarili. May audience pala kami. Tatawa-tawang hingin pa umanhin ni Yuan. Okay lang, Yuan. We're happy to both of you. Sabay-sabay na wika ng mga nandoon at nag-request pa ng isang kiss na kanila namang pinaunlakan. Pero lingid sa kanilang kaalaman
ay may dalawang tao ang naroon na hindi nagugustuhan ng mga nagaganap. Ito ay sina July at Vinya na parehong galit sa nagaganap. Hindi dapat matuloy ang kasal nyo. Hindi! Hindi ako makakapayag na mapunta ka sa kanya, Yana. Sigaw sa sarili ni July at nanlisik sa galit na nakatingin sa dalawa. Akin ka lang, Yuan. Akin ka lang. Magiging akin ka, Yuan. You're mine, sabi ni Vinya habang galit na nakatingin kina Yuan at Yanyan. Ngayong engaged na nga sina Yuan at Yanyan, magiging payapa kaya ang kanilang relasyon ngayong may mga nagbabadyang maging kahadlangan sa buhay ng dalawa? Yan ang dapat niyong abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Once again, this is your boy, John BTV.